Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Meron po tayong pupuntahan dito sa lugar na ito. Papakita ko lang po sa inyo itong mga sinaunang kabahayan nila noong unang panahon. Nanirahan sila dito sa kabundukan na ito. At dyan sila nagtatag ng kanilang mga bahay. So punta po tayo. Dito magsimula po tayo dito sa ibaba. Dito yan binakuran nila para ma-restore yung kanyang lugar at hindi masira. May mga pader na dyan, simento na yan, pero dito tingnan ninyo pagkakagawa ng kanilang mga bahay. Ayan o, mga sinaunang mga bahay po yan, mga old houses ng mga Saudi. Tingnan nyo yung mga marmol sa puti. Yung mga puti na mga marmol na yan. Tingnan nyo yung pagkakagawa. Mga muds po yan, putik. Tingnan nyo. Hindi po sila gumagamit ng simento nung unang panahon. Itong bahay na to, matagal na ito. Naitanong ko sa Saudi a long years ago, more than 500 years long ago, more than pa. Ito linagyan na nila ng pintuan bakal, pero ang pintuan nito sadya mga kahoy, siguro na sa tagal na ng panahon. Tingnan ninyo, muds siya talaga. Tsaka yung pagkakalak ng kanilang mga bato, kapag meron bumigay dyan, lahat yan magpo-fall down yan. So tingnan ninyo, ganyan po yung bahay nila dito noong unang panahon. Dyan sila naninirahan. Ito pinaka sentro po yan. So baba tayo dito, tingnan natin banda rito. Napakataas nitong pagkakabakod. Landag po tayo. Ayan, bakit po tayo. Ito pinaka pader nila. Ayan. Tingnan ninyo yung pagkakagawa. Ang busisi. Dito kasi sa Saudi, sinasabi ko po sa inyo, hindi po lumilindol talaga dito. Pero kung may lindol dito, sigurado nagtibaga na yan, nagbagsakan na yan. Bigyan po kayo ng trivia. Yan po, nung panahon, yan po yung bahay nila. At hindi po talaga lumilindol dito sa Middle East. So mapapansin ninyo, wala silang talagang daanan ng tao. Kasi ang pagkakaalam nila na kapag mayroon silang way na ganyan, agad silang matutuntun. Kaya wala silang daan na ganyan para hindi maakyat kagad ang tao at walang direksyon ng papunta. Kasi minsan yung mga badu na Saudi na sinasabi nyo, yung mga natives, yung mga asawa nila na iiwan dyan at sila nagtatrabaho, nagpapasto ng mga tupa, kambing, camel. Kaya kapag nandyan gabi sila, yung mga kalalakihan, yung mga anak nila lalaki nagbabantay dyan sa taas ng kabundukan. At tanaw na tanaw mo nyo yung sa ibaba. Yan po yung trivia na sasabihin ko po sa inyo. Ayan, tingnan ninyo, wala siyang talagang daan na. Kasi kapag ang bahay, di ba may mga daan yan, dito wala. Kahit saan ka pumunta dyan at talagang hindi mo matutuntun itong bahay nila. So punta po tayo dito sa side na ito. Tingnan nyo yung pinaka roof nila at yung bahay nila. Nawasak na to. Yung mga poste na yan, mga puno yan, mga pine tree. Yaka, yan o. Mga muds. Sa loob yan yung sa labas na pinakita ko po sa inyo. So dun sa taas, tingnan ninyo,
Akyat po tayo para ipakita sa inyo itong bahay na ito. Mataas po ito, delikado, kailangan ingat tayo. Nasa itaas po ako niyan. Ayan, tingnan niyo, wala siyang daan talaga na diretso dito sa kabahayan nila. Talagang nasa kabundukan ng bahay nila. Ayan, yan nakikita nyo dyan sa yung mga modelo na yan. Ito since ano pa to, year 14 years pa to, 1400, mga kapanahunan pa ni Muhammad itong bahay na ito. Akyat po tayo, tingnan ninyo, diba? Nasa taas po ako niyan. Nakakatakot, nakakalula. Yan, tanong na tanong ninyo yung kapaligiran dito. Tingnan ninyo yung pagkakagawa, oh. Diba? O, tingnan ninyo, mabusisi. Diyan lang nakahanglang sa gilid ng bundok. Yan po yung original na wall, mga bricks. Dito nakuha yung idea yung paggawa ng mga mayayaman na tao dito sa Middle East. Ito isang tanggal lang ng bato na yan, magpo-fall down yan. So ayan po, tingnan ninyo, wala siyang daan. Pagbaba mo dito, bangin na, wala tayong dadaanan. Kaya hindi ka kagad makakapunta sa bahay ng Saudi. Kaya dito sa taas na yan, dyan naninirahan sila. Kasi sa ibaba, tanaw na tanaw nyo yung mga masasamang loob. Ayan, o, diba? Napaka busisi ng pagkagawa. Ito yung pinto nila. Dito yung, tingnan nyo yung ano, sino bang maninirahan dito? Diba? Kaya yung mga kababayan nasanay na sa bahay na ganito at hindi sila lumalabas. Ayan, tingnan ninyo. Oh, ito yung sa kalooban nila. Ito pinakasalas. Ito sa taas, halos nawasak na yung kalooban ng bahay. Ayun, meron silang marmol na nakalagay doon. Ibig sabihin, dito kasi sa Saudi, hindi nyo na itatanong, maraming mga naitabi na mga ginto. Yung mga old Saudi na nanirahan dito, siguro yan, meron silang palatandaan na ganyan. Meron, ibig sabihin yan, hindi sa inaano ko, treasure. May baka may ginto dyan na nakapirmi. Tsaka tingnan nyo, meron siyang bilog na ganyan. Tapos dito sa ilalim yan, baka dyan nakalagay. Anyway, wag na natin pong pakialaman yan. At least nasasabi ko sa inyo kung ano yung buhay-buhay na ganito. Tingnan nyo yung mga biga, matatandang mga kahoy na yan. So punta po tayo dito sa loob. Nakakatakot, baka may ahas dito, pero tuloy pa rin natin yung pagbablog. Tingnan ninyo itong mga kahoy, oh. Ang titigas. Ayan, pasok po tayo. Ito yung kabuuan ng bahay. Kita nyo po, napaka busisi. At saka yung mga putik, muds yung kanilang semento, at pinagpatong-patong ng mga bato. Yan po yung bahay ng Saudi, yung native na sinasabi ko na mga bato. Kasi kung mayroon ita sa atin, mayroon ganun na mga tao din dito, ng mga sinaunang mga tao na naninirahan sa kabundukan. At ang kinabubuhay nila noon, guys, yung pagtatanim. Halimbawa, mga gulay, nakikita nyo sa Baljurase,
mga prutas. Marami po mga prutas dito tsaka mga gulay. Kapag sa probinsya, tingnan niyo, ganda, di ba? Dito nawasak na siguro ito nung unang panahon. Meron tong roof, ganyan din ang pagkakagawa. So banda ron, hindi lang po isang bahay to. Ayun pa doon banda ron. Punta po tayo doon. Nakakatakot. Baka matatipag to, madaganan ako. So dito pa lang tayo sa sentro. Baba po tayo. Diba? Ayan o. Hindi na nila inano to, winasak. Up. Ayan, ito yung pinakabahay. Ayan. Noong unang panahon, naninirahan talaga sila sa kabundukan kasi safety sila. Lalo na sa may mga masasamang loob at hindi sila naninirahan sa ibaba kasi mas safety sila sa taas, lalo na kapag mayroon silang kababayan at nasa safety nila at hindi nila ini-expose sa ibang tao. Dito lang sila talaga sa taas. May tower sila doon. Doon sila nagbabantay kapag gabi. Sisilip sila at nakikita nila yung mga tao sa ibaba. Napakadelikado nito. Tingnan ninyo. Ayan, nakapatong lang siya, nakahang lang siyang ganyan. Kung talagang may lindol dito, talagang babagsak po ito. So baba po tayo dito. Ito pa tayo banda roon. Ayan. Sa taas po tayo niya. Ito. Tingnan nyo. So punta pa tayo banda roon. Ito yung sinasabi nilang Tin Village. Ayan. Yung iba nag-fall down na. Ayan. So punta pa po tayo dito. Ayan yung ginagawa nila. Hindi po basta-basta na mga bato yan. Mga marmol po yan. Ayan. So banda roon. Sa taas ito. Ayan. Yan yung bahay nila. Nakita ko po ito. Binlogs ko yan para malaman nyo rin po kung ano yung pamumuhay ng Saudi nung unang panahon. Ito sa kabundukan na to, mataas po yan. Tingnan nyo yung mga bahay nila. Village po yan, isang lugar lang yan. Magkakamag-anak yan. Hingal na hingal ako. Ang hirap mag-vlogs po na talaga. Para ipakita sa tao kung ano itong pinapahayag natin. Ito, para pong history tayo. Historia na inahayag ko po sa inyo kung ano yung pamumuhay nila. Para malaman nyo rin po kung ano yung buhay-buhay nila dito sa kingdom. At yung bahay nila. Ayan guys. Tingnan nyo. Diba? Sa taas po ng bundok ito. Talagang sinadya ko po sa inyo para ipakita po sa inyo. At masayahan po kayo. Sana nag-enjoy po kayo. At appreciate ito pong ginawa natin na vlogs para po sa inyo to. Dito po sa lugar ng Makwa po ito. Isa po na lugar na tinitira ng mga Sado, mga natives. Ayan po. So yan yung bahay nila. Tingnan ninyo. Pasok po tayo. Ito yung pinaka-entro. Ang lamig. Ganda. Wow. Ay. Delikado to. Baka biglang mag-fall down to at madaganan tayo. Ayan o. Diba? Ito yung pinaka salas. Yan. Dito yung pinaka ano nila. Pahingaan. Kitchen. Dito yung kwarto nila. Ayan o. Diba? At ang talagang yung pagkakagawa. Oh, napaka-delikado nito. Wala siyang mga poste. Wala siyang biga. Ayan, pinagpatong-patong lang ng mga bato. Ang taas oh. Tingnan ninyo oh. Ito talagang babagsak na to kapag lumindol na ng konti. At may pinto pa rin dito. Ayan guys. So labas na po tayo dito. Nakakatakot ito. Ayan oh. Pinatong lang ng malaking bato. Dadaan ako dito. Nakakatakot. Baka madaga lang tayo dito.
UP tayo para tayong ano, luya. So punta na tayo dito. Ayan, ito po yung isang bahay. At dito naman, ayan, isang doon sa bahay. Tingnan nyo, napaka ano ng bahay na ito. Magtatayos ka, maninirahan ka dito. So, punta na po tayo dito. Ayan. Dito ako sa gilid talagang buhis-buhis po. Nandito na rin po ako para ayan ano ko na po sa inyo, papakita ko na po sa inyo. Handaan po tayo dito sa gilid. Lahat na ng bato dito nag-fall down, no? Ay, nakatakot. So punta tayo dito. Dito yun sa bangin po yan. Nabato tayo. Wow, pagod na pagod po. Punta tayo dito. Wala akong safety equipment, oh. Talagang pinupuntahan ko po ito para i-vlog sa inyo, ipakita talaga. Ayan, oh. Nakatakot. Bakit dito? Wala siya talagang road na pupuntahan mo dito talaga, as in. Ayan, nakikita nyo, wasak na siya. Ngayon yung bahay nila, hindi na nila masyadong winasak ito kasi kumbaga para ipakita na lang sa mga new generation na mga Saudi na meron silang bahay na tinira na ganito. Ayan, diba? Ito, ayan yung mga ano nila, oh, baul. Yan sila naglalagay ng mga gamit. Tingnan nyo yung mga troso. Ay, may bintana dito. Tanaw na tanaw dito. Ang presto. Tingnan ninyo, itong biga na malaking ano na to. Kumbaga nag-uugnay dun sa dalawang bintana. Dito, yan. Pasok po tayo. Ay. Ay ko. Ayan. So dito, tanaw na tanaw mo yung bahay dito. Tingnan nyo yung mga poste. So baba na po tayo. Tusok ako. Ayan. So baba na po tayo. Ayan. Sana masiyan po kayo sa binlogs ko. Tingnan nyo itong daan na to. Wala siyang talagang as in pagdadaanan mo. Baba na po tayo. Talagang napakadelikado nito. Dito ang daan. Ayan. Yan ako. Napakataas. Takot. Oh my God. Gusto ko lang talagang ipakita ito. Itong lugar nila na ito. Itong old houses ng mga Saudi. At sana po masayan po kayo. Appreciate po itong ginawa ko na ito. Ayan. Pababa na po ako. Galing ako dun sa taas. So ayan guys, maraming pong salamat sa inyong panonood. At sana nag-enjoy po kayo sa ipinalabas ko ngayon at pinakita itong old houses ng mga Saudi dito sa Makwa. Pababa na po ako niyan. Walang daan talaga na pag lalabasan. Kaya dito na lang ako nagsusurkat. Pababa. Ayan. Dito yung daan palabas. Ayan. Kita niyo po. So nandito na ako sa ibaba niya. Nakakapagod. Tingnan niyo yung baul na yun nakatapon. So baba na tayo. Wala talaga siyang daan na. Ayan. Tanaw na tanaw niyo yung bahay. Doon po tayo galing sa taas.
At saka yung mga Saudi po noon, yung kinakabuhay nila yung pagtatanim, at yung wala pang mga hanap buhay, dumating ang mga Amerikano, ayun, nagkaroon sila na ng kabuhayan, yung pagmimina ng langis. At yumaman sila dahil sa langis, dahil dito sa lugar na ito sa Kingdom, simple lang pamumuhay nila. Nung na-discover nila yung langis, doon sila yumaman. Yung mga tao noon, noong panahon. At yung Amerikano pumunta rito, nagbungkal ng langis, na-discover nila, kaya yumaman ang bansa na to. Tsaka ang mga mina dito, mga gold, kita nyo naman. Ayan, kita nyo, yan po yung pinuntahan natin, yung 10 village dito sa Nakwa, mga old houses po. Sige po, maraming pong salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na upload ko. Happy weekend po, enjoy watching. Ayan po.